Tol, bago ka mag-scroll, makinig ka muna sana kasi importante ito. Ikaw ba minsan napapaisip bakit ka nalalagay sa mga sitwasyon na hindi mo ine-expect? Kine-question mo minsan ng Diyos bakit ka nilalagay niya sa mga alanganin o kaya hindi mo maintindihan yung mga kinapupuntahan mong lugar o mga sitwasyon sa buhay mo, no? Pero etong topic natin ngayon kasi, gusto kong maliwanagan din kayo na ang Diyos talaga yan na hindi tayo bibigyan ng mga bagay-bagay at mga sitwasyon na hindi natin kayang i-handle. Gusto niya yung the best para sa atin. Kaya magbibigay din ako ng sarili kong experience, no, dahil pinagdaanan ko rin 'to, masasabi ko talaga. Itong mga Bible verse na 'to, babanggitin ko na talagang tumatama dito sa topic natin ngayon, no. Una itong nasa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito yung, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future." So, ibig sabihin nun, walang ginugusto o hinihiling ang Panginoon para sa atin para ipahamak niya tayo. Kundi ang gusto niya sa atin yung mabigyan tayo ng magandang kinabukasan at ng hope. Gusto rin niya syempre na maging successful tayo sa buhay natin. Hindi niya sinabing ayaw niya tayong yumaman o maging maunlad ang ating mga negosyo. Hindi ganun. So, ito naman para sa sarili kong experience kasi mula nung nandyan ako sa Makati nga, namimiss ko talaga Makati mga tol kasi syempre dyan ako lumaki tapos nandyan yung mga lola't lolo ko, yung mga kaibigan natin, yung mga taong nakikita ko sa neighborhood araw-araw. Syempre ilang beses din tayo dyan tumakbo. At yun nga, nabanggit ko na yung pagtakbo nga sa mga halalan, no? Masasabi ko na nasaktan din ako dati dahil nga syempre binigay natin na lahat, ang buong puso natin, hindi para sa pera, sa sweldo, hindi. Kinalimutan ko nga yung business ko nun para lang sana maitaguyod ko yung mga plano ko para sa lugar ko, no, tsaka yung mga tao sa amin na na-involve sa illegal drugs. So gusto ko lang sanang maiwas sila doon at gumanda yung buhay nila at saka magbigay ng opportunities sa mga hindi pa marunong magnegosyo. Yun ang gusto ko. Kaya nga yung nangyari nga pinigilan tayo, pinagkaisahan tayo no, kasi alam nila na tayo yung magiging mata dun sa mga nakaupo dun. Kaya syempre, ang demonyo ayaw nila ng kabaitan, ayaw nila ng yung lulugar ka sa tama lagi. Ayaw nila ng ganun Pero nilaban pa rin natin, no, yung tapang natin dun. Alam siguro ng Diyos na talagang meron tayong inner courage na hindi tayo kayang bilhin, hindi tayo kayang pasukuin ng kahit sino. Alam siguro ng Diyos yan. So, yan, lumaban tayo sa illegal drugs nun. Sumuporta tayo sa administrasyon Duterte pa nga. Tapos, dumating sa puntong na-involved na yung safety ko at ng pamilya ko at kailangan ko na, sabi ko na kahit na yung comfort zone ko nandun sa Makati, comfort zone ko nasa sa atin, parang sabi ko kailangan ko talagang iwan muna tong comfort zone ko kasi nakakatakot dahil nakapagplano na ako nun mga tol na mga kung anong mga bagay na yung paghiganti ba yung dun sa circle of friends nga nung mga nakalabang ko dun, yung tinatawag ko dating demonyo ng Makati. Yung talagang nanggipit sa atin nun. At yun nga, nasagasaan ko kasi mga malalaking tao din involved sa droga, yung mga politiko pa dyan sa Makati. So, yun yung napaplano ko nun. Hindi lang yung mismong taong yun ang pipuntiryahin ko, pero pati yung mga nakapalibot dun. So, it's getting dangerous na ng mga panahon yun. Yung mga kamag-anak ko din nag-aalala kasi nga kilala nila ako na pag sinabi ko talagang gagawin ko. Tsaka pag sinabi ko, hindi ako puro salita, kahit pa dulo ng Mindanao, dulo ng Luzon, pag sinabi kong may gagawin ako, talagang gagawin ko. So, yun ang nangyari nun. Siguro talagang inilayo ko hindi ng sarili ko, kundi ng Panginoon. Papalabas ng Makati. Nirelocate talaga ako ng Diyos. Kumbaga sa squatter na binigyan niya ako ng panibagong location, no. Kasi yun nga, hindi ko naisip nun na iniiwas lang ako ng Panginoon sa kapahamakan, no. Paano kung pinanalo niya ako sa mga eleksyon na yun? Noong mga panahon na yun, may nangyari siguro sa akin sa dami ng riding in tandem ko naka-encounter na hindi nila ako matsambahan kasi alerto ako. Meron akong kargada dati. Siguro matsetsempohan ako.
ah 2 out of 10 may tsansang matitiyempuhan ako dun at mapapatay nila ako. Siguro less than 1 year kung hindi ako nirelocate ng Panginoon, dedo na talaga ako. So, hindi ko yun naiisip noon. Medyo nadidismaya ako kasi nga parang sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ba to? Ginawa ko naman lahat, maganda ang purpose ko, maganda ang layunin ko para sa mga tao sa amin. Bakit hindi nagtatagumpay, Lord? Bakit nagtatagumpay yung mga masasamang mga demonyo, yung mga nagpaplano sa akin na masama? Sisiraan pa akong ganyan kasi alam nilang nasa mabuting side ako eh. Nasa liwanag tayo eh. Binabalik nila yung nakaraan ko na hindi nila alam yung eksaktong detalye kasi nga, yan nga, gusto nilang palabasing masama ka. Pero deep down inside, alam ng mga nakakaalam sa akin na yung purpose ko talaga eh less than 1% talaga. Wala talaga para sa akin, para sa ibang tao talaga. So, yun no, yung mga plano ng Diyos talaga minsan nakakapagtaka, nakaka-surprise kasi hindi mo alam, blessing in disguise pala yung mga ibinibigay niya sa'yo. Kahit na hindi mo nakukuha yung eksaktong pinapanalangin mo, dinadala ka naman niya sa lugar na mas maganda. Dinadala ka naman niya sa kung saan ikaw ay mas magtatagumpay. At saka hindi naman ibig sabihin nun na iniwan ko na yung mga tao, mahal kong taga Makati. No? Pero meron tayong panahon, naniniwala ko na ang Diyos ang nag-aalat ng mga proper timing. Dahil ito yung season na parang talagang hinuhubog niya tayo eh. Kung di nga dumating to mga tol sa buhay ko, yung ganito, yung nilayo ko dyan sa pinakamahal ko lugar na Makati. Siguro hindi mag-grow spiritually ang ating sarili. Siguro aasahan ko yung mga skills ko, aasahan ko siguro yung sinasabi ng ibang tao, hihingi ako ng payo sa mga magagaling, hihingi ako ng payo sa mga taong alam natin na credible. Pero siguro hindi ko mapaprioritize yung faith ko sa ating Panginoon kung hindi niya ginawa to sa akin, no? So, talagang hindi natin alam yung unexpected ways ni God. Ida-direct niya tayo sa alam niyang bago pa man niya tayo gawin, yung alam niyang ito yung perfect na daan na dito talaga magsha-shine talaga ang talento, ang skills mo. At dito mo mapufulfill ang purpose na gusto niya para sa atin, no? Ni Lord. So, yan, sa inyo mga tol, sa mga nakikinig ngayon, sana lang ma-inspire kayo kahit konti na magpatuloy lang kayo, no? At huwag kayong sumuko sa pananalig sa kanya kasi mga tol, alam nyo, hindi naman mangyayari to sa akin kung walang great reason behind it. Ganyan din sa inyo, masasabi ko. Kung walang sakit kayong daranasin, wala kayong magiging magandang testimony para sa ibang tao eh. Malay nyo yung mga pinagdadaanan, yung mga hardships, mga pagsubok, mga kasakitan, no? Yan palang mag-uplift at makakapagbigay ng lakas sa mga taong depressed, yung magpapakamatay na halos, 'di ba? Hindi natin alam, ang Panginoon lang talaga ang nakakaalam kung ano ang mangyari sa ating hinaharap, no? All we have to do is just to put our trust in Him. Yan. Magdasal, manalangin at let's live our faith in daily basis, no? Hindi lang tuwing linggo na magsisimba, kundi sa puso natin, no? Hindi importante yung mga ritual na gagawin. Personal connection with God is the most important thing. Yan ang natutunan ko nang nandito ako, no? Na kahit na nasaan ka, kahit na anong oras, kung gusto mo ng direct connection sa Kanya, kaya nyo yun mga tol. Hindi kailangan ng posisyon, hindi kailangan nasa simbahan ka, no? Pero direct connection with God, no? So, yan lang. Have a blessed weekend sa inyo mga tol.